Tila telenovela na ang isyu ng umano'y anomalya sa flood control projects. Nagsanga-sanga na ito at marami na ang nadadamay. At parang teleserye din ang mga inilalabas na mga video ni dating Congressman Zaldico. Kahapon, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nagsabi na tinangka silang i-blackmail ng kampo ni Ko. Ating himayin ang isyong yan kasama ang political analyst at isa sa mga host ng With Due Respect, Sir Richard Heydarian. Magandang gabi po, Professor Richard, and welcome back dito po sa Arangkada Balita. Kamusta po? Andyan pala si Sir Ronald Llamas kanina. Hindi niyo na kailangan. Hindi, para iba namang point of view. Correct. Kung magkaiba man kayo or magkapareho. Of course, contradict natin si Sir Ronald. Sabi niya. Hinintay ko nga yung bagong hairstyle ni Zaldico para umiba yung hairstyle niya every video. Baka yung hairstyle niya next similar na kami. Parang perm ang Yun na pwede actually. At yun nga yung napansin mo, nag-freshen up daw siya, Prof. Kasi may mga nag-criticize ng una, mukha raw siyang pagod na pagod. Nung lumabas na bago ngayon, mukhang naging fresh look na si... Oo, nag-spray or something, at ginulo yung buhok ng konti. Alright, well, eto na nga, pati hairstyle, damit, kung ano masasabi nyo nga dito sa mga video na inilalabas ni Zaldico. Ang dami-dami na niyang idinadawit at ano po ba ang inyong feelings? Kung makatotohanan ba ang kanyang mga pasabog kahit grain of salt? Sinasabi ni Professor Llamas. Well, I mean, every time may makita akong maraming maleta si Zaldico, naalala ko pag dumadaan ako sa mga shop dito or sa airport. No? I mean, to be honest, kasi ang problema kasi dito is napaka-fantastical yung positioning at saka claim ni Zaldico. At saka yung timing din ng kanyang mga supposed expose ay hindi tumutulog dun sa kanyang, kumbaga, communication strategy kung ano man yan. Unang-una, of course, parang nilalabas na dito na completely innocent siya, na parang siya pa yung biktima, di ba? Even if kung titignan mo yung testimonies ng mga iba individuals ukol dito sa issue ng mga anomalya sa flood control at corruption, klarong-klaro na si Zaldico ay isa sa mga masterminds. Pero dito sa mga videos, parang siya pa yung kawawa, siya pa yung biktima, at most tagabuhat lang siya ng pera ng ibang tao. So that's one big problem. Of course, kasama din dyan, maging similar na hairstyle namin. Kasama din dyan yung fact na parang ayaw niya umuwi. Kung hindi ka naman guilty, hindi ka naman kasama sa mga hindi ka mastermind, bakit takot ka umuwi, di ba? Bakit ka fugitive? And then of course yung timing din. I think both kami ni Secretary Llamas sa mga others also pointed this out na bakit yung expose niya parang exactly lumabas just before itong malawakan na rally na in-expect ng at least certain camps or pro-Duterte camps na potentially mag-destabilize ng administrasyon or papunta sa panawagan na mag-resign na si President Marcos Jr. No? So politically timed ba ito? Politically motivated ba ito? At parang may mga politiko rin na clearly gusto nila mag-resign si BBM or gusto nila mga Duterte mag-replace na parang biglang sobrang invested dito sa mga testimonies, including mga fantastical testimonies ni Zaldico, which raises a question na baka may conflict of interest ba ito? Meron ba itong coordination? Meron bang conspiracy nangyari? So ang daming red flags. Not to mention, most importantly, yung content ng kanya expose kung saan parang kiniklaim niya dito na si President BBM ay pinapahirapan pang sarili niya na mag-insertion pa siya para kumita. Pwede naman niya gawin yung mga kalokohan if ever gusto niya dun sa NEP pa lang. So, ang dami kasing butas ang daming butas dito sa kanyang narrative, ang daming mga fantastical claim, and also the timing is a bit suspicious, which makes you wonder ano talagang game plan ni Zaldico. Gusto ba niya mag-impress ng potentially a replacement government, or naniniwala ba siya sa sarili niyang talking points, or he's just trying to win over a certain constituency sa ating bansa na galit sa gobyerno at handa sila maniwala sa kahit anong mga fantastical claims na meron siya. At mga Netflix series na parang nag-release siya every other day, and so I wonder anong gustong direction papunta. But based sa reaction na nakikita ko online at saka doon sa mga ibang opinion makers, naging meme na lang ito. So I'm not sure he's being taken seriously as much as he wants to.
And if anything, para mas malaking pressure sa kanina umuwi, to lend credence dito sa kanyang mga claims laban sa mga malalaking personalidad, including former Speaker of the House Martin Romualdez, but also the President of the Republic of the Philippines. Okay, Sir Richard, sabi niyo nga po kanina, this is also can be considered as a form of destabilization, no? Ang daming sinasabi ng palasyo in the past previous press briefings na lahat ito ay political destabilization at pawang ang gumagawa nito ay mga taga-oposisyon. Ngayon, ang tanong po, sa tingin niyo po, sino ang mauunang mapapauwi sa Pilipinas? Si Zaldico ba o si dating former presidential spokesman Harry Roque? Matagal ko tinatanong ko, Zaldi or Harry, sino uwi. Of course, ang ideal situation, homecoming silang pareho, di ba? I mean, would be nice. I'm more than happy na sabayan ko sila pa uwi from Europe if nasa Europe pa rin si Zaldi. Although, nakita ko yung tinitrace siya ng Diogen Ombudsman. Ang dami niyang bansang dinadaanan, no? So, I mean, this drama is picking up. Hopefully, by Christmas, may gift na tayo at uuwi na itong mga tao na to para hindi na sila fugitives at para naman kung talaga may mga ebidensya sila na mahalaga para sa mga investigation, go ahead pa rin sila. To be honest, no, itong Zarzuela na nakita natin, itong telenovela na nakita natin na in a way, actually, hindi maganda para sa ating bansa dahil yung reputasyon ng ating bansa, nakikita din natin sa Philippine pesos na humihina, nakikita din natin yung mga investor confidence na hindi ganun ka-stable katulad ng dati. Not to mention, next year, mag-ASEAN chairman din tayo. So, we want to project stability and leadership. So, even though hindi nagsasucceed itong mga attempts at destabilizing the administration, nevertheless, masama ito para sa ating bansa. Pero, itong term na destabilization, to be honest, no, parati akong ingat dyan kasi naalala ko yung panahon ng dating administrasyon, parating ginagamit niyan to shut down or to actually weaponize yung mga existing legislations and regulations natin, including anti-terror law, para i-silence or i-threaten at intimidate, if not worse, yung mga kritiko ng administration. Wala tayong problema kung mag-criticize ka ng administration. Lahat naman tayo. I mean, ako rin, kinikriticize ko ng administration, any administration, diba? Pero iba po yung destabilization. Destabilization po, ibig sabihin dyan, meron kayong talagang konkretong mga ginagawa at meron talaga kayong mga conspiracy talaga in cahoots with potentially people who have arms, people who have political influence, people who have resources para talagang pabaksakin ng isang administrasyon if not isang rehimen, including yung ating 1987 EDSA Constitutional Order. No, yun po ang destabilization. Clearly, nakikita natin na kung ano-anong ginagawa. I mean, nakakalungkot, makikita na kahit yung isang kapatid na ating presidente, openly sinasabi niya na unfit to be president, si BBM, dahil di umano ay gumagamit ng illegal na droga. Kung ganun pala yung position, bakit mo sinuporta yung unit team to begin with? Bakit to begin with, pinush mo na maging presidente yung kapatid mo kung yun ang claim mo? So for me, not only napaka-questionable yung claim na yan, questionable din yung intention ng tao na yan for this person to say this at this point. So clearly destabilizing ito sa ating bansa whether ito yung intention or not, diba? So for me, tama si Secretary Ronald Llamas kanina na talagang dapat ingat tayo in a sense na yes, galit tayo, yes, gusto natin ng tunay na pagbabago, pero dapat hindi tayo magpapagamit, hindi natin hayaan na i-hijack etong legitimate, genuine anti-corruption movement na nagkakaroon ngayon para sa mga interest ng not only mga iba't ibang mga grupo na may masasamang balak sa ating bansa, baka potentially even foreign powers na may interest na humina ang Pilipinas if not ma-destabilize ang Marcos administration dahil hindi nila gusto yung position ni Marcos. Sabihin natin sa whether yung mga US bases dito or position natin sa West Philippine Sea, among other things. Huling-huli lang matagal ko sinasabi yan back in June, July pa lang, ito yung warning ko. Sabi ko, the moment na bubuksan mo, itong mga corruption scandal na yan, mahirap kontrolin yan. Because the more nalalabas at malilik ang mga corruption scandal, the more people will ask for blood. The more na magkakaroon ng insentibo yung ibang mga politiko or mga elemento na gusto maging nasa kapangyarihan, mayroon silang incentive na mag-destabilize. Pero ito rin nakita natin sa ibang bansa katulad ng Nepal for instance, yung ibang politiko na takot ma-implicate sa corruption scandal, sumali din sila sa panggugulo, including yung pagsunog ng mga opisina na may mga papeles na pwede silang ma-implicate. So dapat talaga mag-ingat tayo at talaga maging vigilant tayo at nakita natin sa ibang bansa katulad ng Brazil,
back in 2016, 2015. Sa sobrang na-destabilize yung bansa, halos naubos yung political center. Nawala yung Speaker of the House, nawala yung Presidente. Later on, nawala yung Vice-Presidente na umakyat naging Presidente. Hanggang ang natira na lang yung mga fringe elements, including yung isa na naging Presidente nila, si Jair Bolsonaro. At of course, the rest is history. So matagal ko sinasabi yan, Pandora's box yan. You have to do it properly. You have to do it credibly. Pero importante din dito na yung civil society natin will be responsible and push for a resolution dito sa corruption issue in accordance to the rule of law at existing constitutional order natin. Okay, Prof, may iba naman tayo, no? Or may connection pa rin ito. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na handa siyang umupong Pangulo sakaling bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. So eto na nga po ang something that she would say, you expect her to say, ano? Pero kumbaga pati siya natabunan rin yung corruption na scandal niya, and even her impeachment, the impeachment against her. Professor Richard. Well, nakita parang ko kanina nag-benefit sa siya Senate, dito Kung lang sabihin ko, nag-benefit siya sa lahat ng ito. Absolutely. I mean, yun nga, kaya nga some people are wondering ano talaga ang end game dito ni President Marcos Jr. Because to be honest, some people will say, well, kung gusto mong pag-usapan ng corruption, let's go all the way. Pag-usapan din natin ang corruption ng panahon ng diktatorya, di ba? I mean, this could be an open-ended kind of conversation at papunta na rin sa lame duck here si President BBM. So, he could be in a very, very precarious situation even if sabihin natin, medyo satisfactory yung direction ng ICI investigation, or even if by the end of the year, may mga convictions na mangyari per yung ating ombudsman at saka yung mga relevant officials. So, I think this is clearly, nagpa-flex na si Vice President Sara Duterte because not long ago, siya yung nasa defensive. And siya yung nasa defensive for almost a year. And now, nakikita niya yung Kongreso na nag-impeach sa kanya, yung mga personalidad, na kanyang kalaban sa Kongreso or sinasabi niya na kalaban niya sa Kongreso, lahat sila ay one way or another either na-implicate dito sa corruption scandal or at least nasa defensive na rin sila, besieged na rin sila dahil sa corruption scandal na yan. Not to mention, of course, yung decision din ng Supreme Court in a way also gave her a sense perhaps of vindication, di ba, na there was something wrong fundamentally dun sa impeachment process. So yung credibility na impeachment laban sa kanya ay under question na rin. Hindi lang yung procedural righteousness of it or correctness of it per the Supreme Court ruling earlier this year. So obviously, ang momentum ay potentially on the side of Vice President Sara Duterte. But as I said, yung mga grupo na gusto magpa-resign si President Marcos ay minority pa lang. At I think it was very important that the country's perhaps most organized, politically organized religious group, yung other week, ay nagdesisyon sila na hindi na maging 3-day rally at nagdesisyon din sila na hindi sila mananawagan na mag-resign si President Marcos Jr. So in a way, yes, pwede mong sabihin na psychologically, even in a symbolic sense, si Vice President Sara Duterte is in a relatively better place. Pero hindi ko nakikita yung clamor by the vast majority of the Filipinos for her to lead the way out of yung current predicament natin. And I think the president is doing at least just good enough to reassure enough people, not to mention people na takot na bumalik ang mga Dutertes, for them to still support President Marcos Jr. If anything, etong sasabihin ko, medyo controversial to, but in a way, dahil Vice President si Sara Duterte, beneficial ito kay Marcos because alam ni Marcos, maraming tao dyan ay galit na galit sa corruption, galit na galit sa Marcos legacy at hindi siguro satisfied sa direksyon na mga nangyari. Pero dahil ayaw nila si Sara maging, or mga bumalik ang mga Dutertes because they see that as a greater evil, they're still holding back, or at least they're forced to keep this within the bounds of law. So in a way, parang presence of Sara and Sara saying that she wants to be the president or she's open to be the next president could actually backfire at pwedeng tumulong lalo kay BBM para sabihin ni BBM doon sa iba, even if ayaw niya sa akin, alam ko mas ayaw niya kay Sara Duterte. Kaya magtulungan tayo para ayusin natin itong problema na ito. So the ideal situation for some could be Marcos works with sections of progressive civil society who want to fight against corruption, and now that they see medyo mahina si BBM at he needs basically support as much as he can, they can push Marcos to be more genuine and decisive dito sa mga anti-corruption measures. Okay, maraming salamat, Professor Richard Heydarian, sa inyong oras, and always a great interview with you. Maraming salamat po.